Mula dito sa may gate nila, NAIA Terminal 4. Yan dati yung domestic passenger terminal. Ayan, maliwalas na, no? Nandiyan dyan yung mga cargo na Cebu Pacific. Yan, yung malalaki na yan. Ayan, mga establishment dito dati, kuha ng mga ticket. Wala na, hanggang dun yan sa may NAIA Airport Road. Ayan yung NAIA Expressway sa dulo. Yung pakaliwa patungong Roas Boulevard, pakanan naman patungong NAIA Terminal 3. Ikot lang. Ayan, dito yung dumadaan. So yung dati yung nag-viral yung Grab taxi ba yun or ano, yung galing dito sa Terminal 1, iikot lang naman siya dito. Ayan, gagastos daw siya ng malaking halaga para sa gasolina. Ikot lang yan, andun lang yung Terminal 3. So dahil probinsyano siguro yung pasahero, inakala nila na mangmang, sinisingil niya ng 1-2. So ayan, lagot siya kay Secretary Vince Dizon na bigyan na yan ng kaukulang parusa at marami siyang itinurong dawit sa ganong modus, pati mga pulis dito sa NAIA. Ayan, marami sila na nagsasabuatan daw dito. So ayan, bago tayo umalis, pakita ko po muna ulit NAIA Terminal 4 cargo na ngayon ay tinanggal na, ililipat na to sa dati. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Kaya magandang umaga po sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. Nandito po tayo ngayon sa may domestic road. Ito po sa harap natin yung NAIA Terminal 4 cargo. So mag-update po tayo dito. Silipin natin kung ano na yung progress. Tara, let's go. So akit tayo dito sa footbridge. Tawiran to patungo dun sa kabila. Yan. Malinis na dito. Wala na yung mga vandalismo. Yan, yung kable na lang ng ito yung nandito sa taas natin, yung sa gabal dito, no. Talagang tatama ka, lalo na kung mga foreigner yung dumadaan dito. Ganon din dito, malinis na. Yan, pati umuya ng NAIA Terminal 1 and 2. So yung Terminal 5 dito, hindi pa natin nadadalaw kung ano na yung update. So ayan yung cargo. So yung dating ano dito mga kababayan, ito yung NAIA Terminal 4, ililipat to sa dating cargo. So hindi na daw to dito tatayuan ng mga establishment dyan sa harapan natin kasi obstacle yan. Ayaw nilang mangyari yung nangyari sa South Korea, yung nagdire-diretso yung eroplano patungo dito. Tiyak na maraming mga mapipinsala, mga establishment at kung ano-ano pa, kung lalagyan pa nila dito ng mga establishment sa harapan. Kaya ito, dinimolish na po yan dyan. So yan mga kasikap, nakuna na po natin ang update dito sa NAIA Terminal 4. Pababa na tayo. Siya nga pala, araw po ngayon ng Huwebes, ika-10 ng Hulyo taong 2025. At ito dito naman sa tawid na ito, ayan yung abandonado dito. Tinubuan na ng mga puno, talahib at tinambakan ng mga basura. Makita naman natin. So itong footbridge na to na dati dugyot, pinamahayan ng mga kababayan natin, mga street wheelers, pinuno ng mga dumi at kung ano-ano pa, ngayon maayos na. So kumilos na yung LGU ng Pasay, binigyan na ng pansin. Tapos yung mga steps dito ay mga steps niya na dating butas-butas ay wala na, pinunuan. Yan. Inaayos na rin pala dito, no? Ayan yun, dito sa baba ito yung kuha natin. Ayan yung mga malalaking eroplano ng Cebu Pacific. Ito yung domestic road patungo NAIA Terminal 1 and 2. Sa kabila naman yung patungong NAIA Terminal 3. So mula dito mga kababayan, dadako naman tayo sa NAIA Terminal 3 at doon tayo kukuha ng update para sa ginagawa nilang off-ramp. So tara, let's go! So
Ayan mga kasikap, nandito na tayo sa Domestic Road. Ito yung mga na-demolish dito sa kanan side po natin. No? At magtutungo naman tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Doon tayo kukuha ng update sa off-ramp na ginagawa ng Grand Apex. Part po yan ng rehabilitasyon ng NAIA Terminal 3. Tingnan nyo mga kasigap kung gaano lang kalapit mula Terminal 1 hanggang dito sa Terminal 3 na naniningil na ang 1-2 yung yung taxi driver yun o grab, parang gano'n. Grabe, naiikot lang siya, malapit lang, wala pang ang 2 kilometro o 1 kilometro, tamang gano'n. Yan, NAIA Airport Road na po ito dito. Ito yung NAIA Expressway. Sa part na to hindi naman gaano matraffic, dun lang sa domestic road. Kaya bakit siya gagastos ng ganung kalaking gasolina? Pag mga sindikato talaga eh. Pero wag niyong gagayain yung mga ganun mga kababayan. Ang pandalamang sa kapwa hindi yan maganda. May kaukulang karma yan. Hindi man sa'yo, okay lang sana kung sa'yo, kung gumawa mismo. Pero kung paano kung napunta yung karma dun sa pamilya mo, mga inosente. Ayan, pakaliwa, Aurora Boulevard yun. Palabas ng EDSA. Nandito na tayo sa Andrews Avenue. Philippine Airlines dito sa kanan bahagi natin. At dito sa baba nga, yung Center Island, ayan, ginawa ng lay-by yan, emergency bay. Tinanggal yung gitna para maparkingan in case of emergency, kagaya po nito. At kung biglang lakas ng ulan, mga motorista, mga rider, nagsusuot ng raincoat, pwede po dyan sumilong pansamantala. Ito yung mga sheet pile na to. Ayan yung in-install nila dun sa unahan sa may Nichols Circle na ito yung off-ramp na ginagawa ng Grand Apex. Ayan, NAIA Terminal 3 na yan dun sa unahan. Napakalapit lang, di ba? Dito sa part na to, lagi po itong bahain. Kahit kagagawa lang po dito ng ng drainage, pinalakihan, ay bahain po talaga. So silipin muna natin dito. Dito diretso yung off-ramp. Yan, dito sa hanay natin at dyan naman sa pakanan. Lagi na lang to dito yung kababayan nating two-wheelers. Lagi na lang tulog. So ito yun mga kababayan, off-ramp. Yan. Ayan yung pababa niya, meron ng barrier kabilaan. At dito yung linya niyan sa mga magtutungo ng PTEX, Aurora Boulevard at Cross Boulevard. So dito naman pakanan, patungo dito sa ayan din sa NAIA Terminal 3 arrival at departure. So ayan yung mga macro geofoam na lalatag dito. Yan sa mga sheet pile na yan para ma-form yung rampa. So dito na tayo sa likod, ikot tayo. Ito yung dating circle hanggang dito sa may guhit na puti, linya. Yung dati ginawa nila ng 3 lane para sa widening. Terminal 3, arrival departure, yung lobby, packet doon sa taas. So dito sa baba yan, nabawasan na, kumunti na yung mga steel girders. Malamang tapos na yung isang span dito sa ikalima at pang-anim. Ayan bago yung equipment nila dito, mobile crane. Yan. Barracks ng Grand Apex, barracks din dati ng Bauer. So yung Bauer kasi yung nag-drill dito, yung mga pitong pier columns na yan, yung mga rebar cage, sila yung nagtirik. Tapos ngayon yung nag-install ng mga
to, steel girders, nag-assemble dito. Grand Apex na po yan. Pero parehas lang naman sila subcontract ng San Miguel Corporation. Dahil si Ramon Ang na po yung mamamahala dito sa NAIA Terminal 3. Ayan, pakita ko ulit dito. Sagad na hanggang dito, no, sa ikapitong pier, yung mga sheet pile na yan. Tapos yung mga macro GU na kagaya ng sinabi ko kanina, na ilalatag din sa loob para din na gumamit ng mga panambak para mahit nila yung taas. Andun yung mga macro GU kung sasalansan nila yan pababa. So ayun yung purpose nun. So mas maganda din naman siya kasi karamihan ng mga rampa dito sa Skyway, ganun na yung technique na ginagamit nila kaysa naman sa lupa, no? Tatambak sila ng mga buhangin. So mas mas maganda yung ganun, mas mabilis kasi sasalansan lang, tapos yung pinaka taas lang yung gagawing konkreto. Ayun, nakalimutan na natin dito. Kompleto na po yung nauna doon, yung ika-5-6 na span. Tapos dito, so dalawa na yung kompleto na span dito sa dulo, tsaka sa doon, pangalawa sa dulo. Ayan, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami po salamat sa inyong walang sawa, tumpay na suporta. Bago nyo sana lisanin tong video na to, baka pwede naman po akong humingi ng pabor. Palike naman po at pasubscribe. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.